Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya. Sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Titingnan nga po muna ang inyong mga katabi. Normal pa ba? O nasisiraan na ng bait? Nasabihan na ba kayo na nasisiraan ng bait? Wala pa naman. Baliw daw kay Lord. Kailangan ba natin mabaliw kay Lord? Tingnan po natin kung bakit nasabihan si Jesus na nasisiraan siya ng bait. Atin pong balikan ang mga natuklasan at natunghayan ng mga tao na ginawa ni Jesus sa buong linggong ito. Nung Lunes, pinaalalahanan po tayo na sabi nga po, walang nagtatagpi ng bago sa lumang kayo at wala rin naglalagay ng bagong alak sa lumang lalagyan. Hindi tumutugma yung bago sa luma. Kaya sabi niya, dapat bagong alak, bagong sisidlang balat. Nung Martes, ang sinabi ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Nung Miyerkules, ang sinabi naman sa atin, nang siya po ay patuloy na gumagawa ng kanya po mga misyon, tinanong niya ang mga tao pagkatapos tungkol pa rin ito sa kung ano ang dapat natin sa araw ng pamamahinga. Alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Tandaan natin, isang kasalanan ang hindi ka magbigay ng tulong o gumawa ng kabutihan sa araw ng pamamahinga kung hinihingi ng pagkakataon. Nung Huwebes, ang sabi naman sa atin, matapos na kilalanin siya ng mga demonyo, habang siya po ay nagpapagaling na maraming may sakit, may mga inaalihan ng demonyo at ang mga masasamang espiritong ito ay ipinangangalandakan o ipinagsisigawan kung sino siya. Sabi nga ng mga masamang espiritu, ikaw ang anak ng Diyos, kilala ka namin. Pero mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus, ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Nung Biyernes naman o kahapon ay ipinakilala sa atin ang mga 12 alagad. At sabi dito, humirang siya ng 12 na tinawag niya mga apostol upang maging kasama niya. At sila ay inatasan mangaral ng mabuting balita, magpalayas ng masasamang espiritu. Sa mga ganitong gawain na natuklasan ng mga tao, kaya't ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Minsan dahil lamang hindi nila lubusang maintindihan o maunawaan na kung bakit
itong si Jesus na kababayan nila, itong si Jesus na galing sa isang mahirap, paano nagkaroon ng ganyang kapangyarihan? Paano siya nakakagawa ng ganyan? Kaya may mga tao no, na mas madali sa kanila ang pumuna, mas madali sa kanila ang magbigay ng, ano ba ang Tagalog ng pangbabash? Mas madali sa kanila ang manira kaysa yung purihin ang achievement ng isang tao. Yung bang hirap na hirap magbigay ng salita ng papuri, no, ng acknowledgement, yung bang yung kakamustahin mo at i-congratulate mo ang nararating ng isa, kaya mas nagiging okay sa kanila yung pumuna. At ibang i-character assassination mo yung isang tao dahil lang hindi mo matanggap na mas okay sila, mas magaling sila. Kaya ito, no? Mismong si Jesus ay sinabihan na nasisiraan siya ng bait. Siguro, no? Sabi nga nung isa narinig natin, no? Ayaw niyang ipaalam kung sino siya. Ayaw ni Jesus na no, ipangalandakan ang kanyang nagiging tagumpay o ang kanyang mga ginagawa. Para sa lahat, sayang naman, no? Kasi pwede yan maging points sa iyo, no? Para magkaroon ka ng posisyon, yumaman ka, no? Pero ayaw ni Jesus noon. Kaya marahil isa yon sa pwedeng sabihin nasisiraan na siya ng bait. Ngayon, kamusta ba ang ating mga kondisyon? Normal pa ba tayo sa ating ginagawa? O baka nasasabihan na rin tayong nasisiraan na siya ng bait. Nasisiraan na ng bait kasi araw-araw nagsisimba. Araw-araw, parang banal na kunti. Tinan yung mga katabi ninyo, no? Banal na, no? Pero sinusunod ba natin ang mga salita ng Diyos? O nagko-costume na lang tayo na nagsisimba? Kaya tuloy, para tayong nasisiraan ng bait. Kasi nagsisimba tayo, pero kapag narinig tayo ng mga kapitbahay natin, mga kakilala natin, parang hindi tumutugma. So parang baliw na tayo. Mabait pag nasa simbahan, tapos nakikipagchismisan kapag nasa labas. Pag nasa simbahan, nakikinig, pero pag binasa mo ang mga social media account niya, puro away, puro galit, puro kalaswaan, puro nasisiraan tayo ng bait. Hindi dahil sinusunod natin ang Diyos, kundi dahil sinusunod natin ang sarili nating gusto. Nasisiraan talaga tayo ng bait. Mahirap yung naglilingkod tayo, pero wala tayo sa katinuan ng isip. Hindi nga lang natin madalas napapansin, no? Kasi ayaw nating suriin, ayaw natin pagnilayan kung ano ba nangyayari sa atin. Parang yung ginagawa na lang natin, baka lang, no? Mahulog tayo dun sa pakitang tao na lang. Masabi lang ng mga tao. Although, sabi nga no, sa mga halimbawa ni Jesus, hindi niya idinidepende ang kanyang misyon o ang kanyang ginagawa ayon sa masasabi ng mga tao, maganda man o pangit, dahil may gawin ka o wala, may masasabi sa iyo. Pero malinaw kay Jesus na ang kanyang ginagawa ay bilang pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Kaya hinay-hinay lang, ha? Hinay-hinay lang. Mahirap po magsama-sama ang mga baliw. Ha? Gugulo. Mahirap yan. Hindi tayo makakausad niyan. Kaya magandang panawagan din siguro, lalo na sa atin na laging nagsisimba. Huwag tayong parang, yung bang ano ba yun? Umakto, kumilos, na para bang ikaliligtas natin yung
magbanal-banalan tayo. Kasi ang gusto ng Diyos, maging totoo tayo. Mahirap yung banal na aso, tantong kabayo, pagtatawanan tayo ng mga tao. Pero hindi tayo magbabait-baitan para lang hindi tayo masabihan ng iba. Kasi alam naman ng Diyos kung tayo ba'y nagkukunwari, tayo ba'y nagpapakitang tao lang. Sana isang araw masabihan tayo, nasisiraan siya ng bait kasi nagawa natin magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Nagawa natin tumulong sa mga tao kahit na nung mga panahon na hindi tayo tinulungan. Yun yung sana masabi sa atin na nasisiraan tayo ng bait. Dahil sinisikap natin isabuhay ang mga aral at halimbawa na ipinakita ni Jesus. Amen?